Kinaluguran ng Ama sa Langit, ang Espiritong Banal ay pumanaog at dumapo sa kanya. At pagkatapos noon, siya ay dinala sa ilang, sa isang malungkot, tahimik na lugar kung saan siya ay dinaan sa pagsubok ng kaaway. The temptation of Jesus was spirit-led. It was deliberate, sinadya. Mayroong saysay at mayroong purpose. May plano, may dahilan. However, we must take note that not all temptations are spirit-led. This is a very particular, very special kind of temptation and testing which was really led by the Spirit. Sabi ng James 1:13, don't blame God when you are tempted. God cannot be tempted by evil, and He doesn't use evil to tempt others. Ang temptation na ibinigay kay Jesus ay mayroong pakay, mayroong dahilan. Subalit kung tayo ay nadadarang, tayo ay nalalagay sa mga pagsubok, huwag natin laging sabihin, sinusubukan ako ng Diyos, dinadaan ako ng Diyos sa pagsubok, ako ay binibigyan ng test, ako ay binibigyan ng temptation. Dahil sinabi, huwag niyong sisihin ng Diyos pag kayo ay natutukso. Hindi nanunukso ang Diyos at hindi siya gumagamit ng masama para manukso. However, some temptations could be allowed but really regulated by God. May mga uri ng temptation na pinapayagan sa mga espesyal na kadahilanan. Halimbawa, sa karanasan ni Job. Pero, kung ang mga tukso man ay payagan ng Diyos, may mga tuksong tayo ang lumilikha, may mga tuksong kapwa-tao natin ang lumilikha, at kung may tuksong pinayagan ng Diyos na dumating sa ating buhay, mayroon itong hangganan, may sukatan, at hindi ito ganap, hindi ito todo. 1 Corinthians 10:13, no testing has overtaken you that is not common to everyone. God is faithful, and He will not let you be tested beyond your strength. But with the testing, He will also provide the way out so that you may be able to endure it. Wala daw namang dumarating na pagsubok sa atin na hindi na naranasan ng lahat ng kapatiran at lahat ng tao sa iba pang mga panahon. Pero matapat daw ang Diyos. Hindi niya kayo hahayaang matukso, hindi niya kayo hahayaang malagay sa pagsubok ng lampas sa inyong kakayanan na pagtagumpayan. Sa katunayan, kakambal ng tukso o ng pagsubok na hinahayaan ng Diyos na makarating sa atin ay may kasamang paraan para makaiwas. Merong way out. When God allows you to be tempted, it is to give you an opportunity to win. Kumbaga, kung ikaw ay isinabak ng Panginoon sa isang contest, yun ay hindi ka para matalo, kundi para magkaroon ka ng pagkakataong maging kampiyon, manalo, at magkamit ng gantimpala. Pag hinayaan niya na dumating ang isang uri ng pagsubok, sukat tayo ng Diyos, ang pagsubok na yun ay alam niyang kaya nating pagtagumpayan. Kaya sa halip na laging matakot sa tukso o magreklamo dahil mayroong pagsubok, dapat itong tanggapin bilang isang pagkakataon na maging kampiyon, manalo, magtagumpay, lumakas, at magkaroon ng mabubuti at magagandang bunga sa ating buhay espiritual. Matthew 4:2-3. After Jesus had gone without eating for 40 days and nights, He was very hungry. Then the devil came to Him and said, "If you are God's Son, tell these stones to turn into bread." Remember that the consequent fast happened first before the temptation. The fast lasted 40 days. Walang verse na nagsasabing sinadya at pinlano ni Jesus na hindi kumain. Nagkataon lang na pagkatapos siya ay umahon sa tubig ng bautismo, siya ay inakay na ng Espiritu patungo doon sa ilang, sa wilderness, kung saan nanatili siya doon upang subukin nga siya ng dyablo. At siyempre wala naman siyang baon. Hindi naman niya ito napaghandaan. Hindi naman niya inakala na mangyayari yon. Kaya hindi niya planong, makapag-fasting nga ng 40 days. Inabot lang ng 40 days dahil ganun katagal dumaan ang panahon. Pero hindi yun plano. Of
course, because he did not plan it, he did not have food with him, so it became fasting. Mga kapatid, be careful in imitating that same kind of fast. Hindi ko mo ginawa ni Jesus, gagawin mo na, magpa-fasting ka rin ng 40 days. In fact, hindi naman nga niya balak. Nagkataon lang. And remember that no temptation is an appeal, that the temptation given by the devil turned his stone into bread was an appeal to a very present and immediate need. And apparently, seemingly, it was a harmless practicality that was being offered to him. Nagugutom ka, edi gawin mong tinapay itong mga bato. Mukhang wala namang masama doon pag biglang tingin, pero may sagot si Jesus. Matthew 4:4, Jesus answered, the scriptures say no one can live only on food. People need every word that God has spoken. So pwede kang kumain ng physical na tinapay, pwede kang kumain ng spiritual na tinapay. At para kay Jesus, ang mahalagang maganap nung panahon na yon ng pagsubok ay ang kakainin niya ay spiritual bread from the mouth of the Father, not the physical bread being offered by the devil. So Jesus rejects the idea, and more than that, Jesus rejects the source of the idea. Kung minsan yung ideya parang hindi naman masama, parang in fact mabuti pa nga, pero dapat nating suriin kanino galing ang ideyang ito. Kasi kung hindi naman trustworthy yung pinanggalingan ng idea, kahit mukhang sa biglang tingin ay pwedeng pagtiwalaan yung kanyang minumungkahi, ay dapat tayo magdahan-dahan dahil baka yun ay isang patibong, isang trap, isang deception. And here, very importantly, we should notice that Jesus emphasizes balance. To balance the physical with the spiritual. To strengthen the physical with the spiritual. Sabi niya, man is not only stomach, man is also brain, man is also heart. Man is not only body, man is also spirit. And in this particular time, what is important is the spirit being tested. So do not use the hunger of the body, the need and the desire of the body to defocus from the main issue at hand. So merong dapat pagtagumpayan na maaaring hindi marating kung ang atupagin muna ay kumain. Bakit? Ganon ang pangangatwiran ni Jesus, hindi pinaliwanag sa atin. Pero may mga panahon talaga na nagiging abala sa spirituality yung sobrang pagiging physical. Halimbawa, sa ating pang-araw-araw na buhay ngayon, may laging nagtatanong, kailan po ba magiging practical na mag-fasting? Well, kung gusto mo talaga mag-focus sa pagbabasa, pagninilay-nilay ng salita ng Diyos, o kaya ay gusto mo mag-focus sa pananalangin o sa pag-meditate, pakikinig sa tinig ng Diyos, pwedeng maging abala yung mamamalengke ka pa, magluluto, maghahain, kakain, magliligpit. Magagandang panahon yun para mag-fast. Para makapag-focus ka doon sa gusto mong spiritual activity. Pero hindi naman kailangan complete fast. Maaaring ang fasting mo ay kung ano na lang ang available food, yun na lang makain para hindi sobrang maraming oras ang maubos sa paghahanda ng pagkain. At nang ako ay makapagbigay ng maraming oras sa pananalangin o sa pagbubulay-bulay. O maaari namang sabihin mong, liquid na lang muna ang aking inumin ngayon for a few hours para makapag-concentrate ako sa pananalangin. At ito'y napatunayan na ng siyensya that there is a certain level of hunger where the mind is even sharper. Na may mga pagkakataon, isang uri at antas ng pagkagutom na mas madaling mag-meditate, mas madaling maging spiritual, nakawawala yung ating espiritu sa pagkakasakmal-sakmal at pagkakatali-tali ng ating physical existence. So, it can help. However, you should test yourself. Paano kung diabetic ka, tapos magpa-fast ka, nag-hypoglycemia ka, bumaba yung sugar level mo, nag-comatose ka, yung ba ang kalooban sa'yo ng Diyos? Paano kung may ulcers ka? Dapat lahat yan kinoconsider. Binabalance mo yung physical at yung spiritual. Hindi lang sobra ka magpapaka-physical na damage na yung spiritual aspect mo at hindi rin yung sobra ka magpapa-spiritual na na-damage naman ang yung physical person. Balance dapat.
health, godliness, is all about balance. So Jesus was saying, man is not only a body, he is also a spirit. And I'm here for a spiritual purpose, so don't make me get defocused from that to focus only on bread, which is very physical. However, on ordinary circumstances, of course, you should eat when you are hungry. And it is not wrong to look for food. Pero yung particular temptation ni Jesus na yun, merong purpose na hindi siya dapat mawala ang paningin niya dun sa kanyang layunin, dun sa dapat maganap. Matthew 4:5-6. Next, the devil took Jesus to the holy city and had him stand on the highest part of the temple. The devil said, "If you are God's son, jump off. The scriptures say, God will give his angels orders about you. They will catch you in their arms, and you won't hurt your feet on the stones." Sa templo sa Jerusalem, ang templo ay nasa gilid ng bangin. Nasa mataas na bahagi ng lungsod. Ang lungsod ay isang bundok. Nasa tuktok ng bundok. At sa gilid ng isang bangin na matarik, nandun ang templo. At sa kagilid-giliran ng bakuran ng templo, may toreng mataas na talagang katabing-katabi ng bangin. At dito dinala ng diablo si Jesus. Sabi niya, nasa pinakamataas na bahagi tayo ng siyudad, nasa bundok tayo. Tapos nandito pa tayo sa Temple Mount. At sa templong ito, nandito pa tayo sa ituktok ng tore. Ang dami-daming tao sa baba. Sasamba, magdarasal, natitipon sila sa malawak na bakuran ng templo. Ito na ang oras para gawin mong entablado ang templong ito at magdrama ka para ka mapansin at hangaan at kilalanin. Etong dapat mong gawin. Sabi ng diablo, magpatihulog ka. Normally, ang huhulugan mo, yung bangin sa baba na punong-puno ng mga bato na matatalim, matitigas na bato. At ang mga batong ito ay basang-basa ng dugo. Dahil sa mga umaagos na dugo mula sa hayop na kinakatay at iniaalay sa templo. Kaya yung lugar na yon ay puro dugo sa baba. At doon pinapalundag nitong si Satanas, si Jesus. Sabi niya, total, sabi naman sa scriptures, hindi ka papayagan ng Diyos ni magalusan. Hindi sasayad sa bato ang iyong talampakan. Sasaluhin ka ng mga anghel. So why don't you do it? The temptation is to prove oneself. It is an appeal to pride. So dapat din nating uriin ngayon ang mga temptation. Yung unang temptation is an appeal to a physical need, to hunger. Ito naman is an appeal to a higher need, a mental, emotional, intellectual need, pride. Ipakilala mo kung sino ka. Total, sinasabi mo, anak ka ng Diyos, patunayan. Ipakita mo kung anong kaya mong gawin. Magpatihulog ka dyan at nang humanga sila sa iyo. At sa buhay natin ngayon mga kapatid, ang daming ganyang temptation. Magpatihulog na, hangaan lang. Lumagay na sa panganib para lang magkaroon ng audience, para lang sumikat. At meron pa ditong isang twist. Gumamit ng verse ang diablo. Kasi ang sagot sa kanya ni Jesus, verse Kaya lang maling paggamit. Hindi lahat ng gumagamit ng verse, hindi lahat ng paggamit ng verse tama. Napakadaling pilipitin ng mga verses para masabi ng sino mang gustong magsalita ng anuman ang gusto niyang sabihin. Kaya hindi ko may verse magtitiwala ka agad. Hindi ko may verse susunod ka agad. Suriin mo, tama ba yung paggamit? Pag sinunod ko to, magpapatihulog ako dito. Tama ba yun? Tama bang magpasikat ako dito? So mali ang gamit ng verse. Jesus had just been baptized and affirmed by God. At may isang lesson dito, after a big moment, usually temptation follows. Pag may dumating sa ating buhay na malaking tagumpay, malaking bagay, usually may kasunod yon na tukso. Tuksong maging mayabang, o kaya tuksong maging malungkot.
Maraming mga tao pag galing sa isang malaking awards night, sila yung binigyan ng award, sila yung sikat. Pag uwi, malungkot. Temptation din na ganon. So babantayan ang ating sarili matapos ang isang malaking event, isang malaking tagumpay. Because people get this temptation very often. Matthew 4:7, Jesus answered, the scripture also say, do not try to test the Lord your God. So Jesus replies with scripture again. Sabi niya, sinasabi rin sa Bible na huwag mong susubukan ng Diyos. Na, sige nga Diyos, kung talagang anak mo ko, patunayan mo nga, i-protect mo ko, tatalon ako. Sabi, sinusubukan mo na ang Diyos noon. Sabi, huwag mong gagawin yun. Hindi mo kailangang ilagay ang Diyos sa pagsubok. So don't test yourself, don't test God, and very especially don't let others test you. Huwag kang magkukol ng dare. The devil gave a dare. Sige nga, dare. Kano sa ating arami ang uto-uto? Pag na-dare, call. Sige nga, kung matapang ka, tapakan mo ang paan niya. Tatapakan mo nga para mapatunayan. Sige nga, kung talagang magaling ka, pahiyain mo siya. Kung talagang matapang ka, lahat na matatapang na lalaki, lumabas dyan, makikipagsuntukan sa akin, lalabas ka nga. Do not accept foolish dares. Wise people, avoid them. Matthew 4:8-9. Finally, the devil took Jesus up on a very high mountain and showed him all the kingdoms on earth and their power. The devil said to him, I will give all this to you if you bow down and worship me. Ipinakita sa kanya ang lahat ng mga kaharian at ang kapangyarihan ng mga kaharian ito. At sinabi ni Jesus, lumuhod ka lang at sumamba ka sa akin. Yun lang ang gagawin mo. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito. The first temptation was an appeal to a legitimate physical need, hunger. The second temptation was an appeal to an intellectual need, to pride. And now the temptation is an appeal to greed. Hindi na need, greed na. Need mo naman ang tinapay di ba? And up to a point, need mo naman yung affirmation, yung medyo hangaan ka, medyo tanggapin ka at kilalanin. Up to a point, legitimate yung need na yon. Pero yung greed, OA na yon. Sobra na. Hindi na kailangan. Kailangan mo ba talagang maging sayo ang lahat ng kaharian ng mundo para ka sumaya? So, palaki ng palaki yung taya sa sugal na ito. Sabi niya, all the kingdoms of the world. But Jesus knew that the problem with greed is that it does not have limits. It does not stop. Ano na ba naman yung temptation ng gutom? Pagkakain mo nun, pagbusog ka na, titigil ka na Pero yung greed, walang katapusan yan. The more you have, the poorer you feel, and the more compelled you are to get more and more. Pero napaka-importante dito, no? Si Jesus, papaluhurin mo kay Satanas. Pero marami tao, dito nadadaya. Ibinebenta ang self-respect, ibinebenta ang righteousness, para lang sa kasakiman. Self-respect and righteousness bow to greed. Kahit mawala na ng dangal, makasakmal lang ng marami na gustong makuha. Matthew 4:10, Jesus answered, Go away, Satan. The scriptures say, worship the Lord your God and serve Him only. I will worship the Father in heaven. I will worship God in heaven. Serve Him, but not you. You are Satan. How dare you to ask to be worshipped? So you worship God the Father, you worship God the Son, you worship God the Holy Spirit, and no one else, especially not Satan. Sabi niya, kahit ipagpalagay na kaya mong ibigay lahat yan, ipagpalagay na totoong kaya mong ibigay yan, hindi pa rin dapat mag-worship sa iyo. Kasi ang tunay na kaharian ay yung puso, at ang dapat maghari doon ay ang Diyos.
Walang kaharian, labas sa puso, anumang kaharian yon ang hihigit sa kahariang nasa loob ng puso na siyang dapat trono ng Diyos. So Jesus replies with a command and a rebuke. Lumayas ka, iwan mo ako. Diyos lang ang dapat sambahin. James 4:7, submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. Unawaing mabuti itong James 4:7. The only way, the best way, the most immediate way to get out of temptation is to resist the devil. Tanggihan mo lang. Tanggihan mo lang. Hindi mo kailangan labanan, hindi ka naman mananalo, makapangyarihan yun eh. Hindi mo kailangan makipagbuno, talo ka. Hindi mo kailangan magdrama, magpagod, kung ano-anong gawin. Just say no. Yun lang. Kahit sinong tumutokso sa'yo, sabihin mo, no. Kaya nga sabi ng iba, yun daw usong budol-budol, sabihin mo lang, no. Hindi e-effect sa'yo. Kasi daw ang approach niyan, sabi nila, kung pa naman napapatunayan, lalapit sa'yo. Di ba may apo ka sa England? Siyempre, ni-research ka. Kung meron nga sa mga meron, ay, nag-yes ka na, nagbukas ka sa kanya. O ang ganda mo naman, thank you, sabi mo naman, nagbukas ka sa kanya. O nakikipagkamay sa'yo, shake hand, ibinigay mo yung kamay mo, you are saying yes. Para daw hindi ka tablan ng mga ganyan, say no. Huwag kang makipag-usap, huwag kang magbukas, huwag kang yes ng yes. Kaya sabi, resist the devil and he will flee from you. Hindi ka pwedeng tablan daw ng mga budol-budol at kung ano-anong mga pangloloko na ganon kung hindi ka magbubukas ang puso at hindi ka mag-yes. So say no. Niyayaya ka ng mga kabarkada mo gumawa ng mali, sabi mo no. Huwag ka na magpa-arte-arte pa na sabi mo no. Hindi no, tatalsik yun. Alam niyo ba na kahit gaano kakaliit na tao o kahit gaano ka mukhang kahina, pag nag-no ka, ang lakas mo. At yun ang tunay na lakas. Pero yung laki-laki mong tao, yes ka ng yes, mahina ka nun. Kaya pinipili ang pinatanggap at sinasabihan ng oo. So Jesus replies with a clarification of position that God is to be worshipped, Satan is not to be worshipped. That the loyalty of Jesus was to God, the Father in heaven, not to Satan. And not to the appeal to greed. When you are facing temptation, know your position. You are a child of God. And knowing that, panindigan na anak ka ng Diyos, tumanggi ka by the power of the Holy Spirit, walang magtatagumpay na tukso. Kaya ka natukso kasi nag-yes ka, ganun lang kasimple yun. Kaya huwag mong sisihin ang diablo, huwag mong sisihin ang bato, huwag mong sisihin ang mga Hapon, ang mga Kastila, nag-yes ka kasi. Kaya ka natukso. Matthew 4:11, then the devil left Jesus, and angels came to help him. Tatlong kabiguan, tatlong no, talsik ang diablo. An angelic ministration came after Jesus won the battle. Win and comfort awaits you. Lose the battle and face more battles and more losses and more vexations. You want comfort? Win your battle first. Because the comfort follows after. Not before, not during. But even during temptation, pray for help. Why? Because prayer creates. Prayer moves. Prayer delivers. Prayer produces. Napakahalaga ng dalangin. Ngayon, isang bahagi ng tukso yan. At meron tayong nais isa pang tuklasin at lalo pang pagtuunan ng pansin tungkol sa tukso. Many times, the tempter or the so-called devil is not really Satan.
It's not really an evil spirit, not an outside person or force, but one's own inner self. Kadalasan ang tukso sa sariling isip nanggagaling. Sa sariling puso nagmumula. At meron pang isang uri ng tukso. Akala mo tinutokso ka ng dyablo, yung pala tinutokso ka lang nung kalahati mo, kasi may kalahati ka, nahahati ang iyong loob. There's dissonance, there's division between conflicting values and conflicting realities. Halimbawa, gusto mo ng atis. Every single cell in your body likes this atis. Gustong-gusto mo itong atis na ito. Pero sometime in your life, somewhere in time, may nagturo sa iyong masama ang atis. Nasaksak sa utak mong masama ang atis, na brainwash kang masama ang atis, pero yung katawan mo, wired to physically be attracted to fruit, to delicious food. So na-attract ka ngayon, naglalaban ang sarili mo dahil gusto ng sarili mong bahagi yung atis na yon, pero may bahagi ang sasabing masama yan, masama yan, masama yan. Bakit natin ito pinag-uusapan, mga kapatid? Hindi lahat ng akala natin masama ay masama nga. Hindi lahat ng ikinaka-guilty mo ay dapat nga ika-guilty. Marami tayong mga guilt, marami tayong pag-uusig ng budhi, hindi dahil masama talaga yon, kundi dahil na kondisyon ng utak nating isipin na masama iyon. At ang kalayaan kay Jesus, freedom in Jesus, is to be able to discern now which among the things we have been taught and conditioned to believe to be wrong are really wrong, and which of those are not really wrong and therefore shouldn't be guilty about. Dapat ka bang mag-guilty na gusto mo ng bread? Dapat ka bang mag-guilty na gusto mo ng atis? Dapat ka bang mag-guilty na gusto mo magpahinga? Dapat ka bang mag-guilty na gusto mong yumaman, for instance? Dapat ka bang mag-guilty na gusto mong sumarap ang iyong buhay, lumasap ka ng mga ligaya? Dapat bang mag-guilty? Dapat reviewin. Hindi lahat ng akala natin ay masama nga. Pero merong akala natin masama talaga. Pero dapat suriin. Ito kasi ang sakit ng maraming relihiyoso, laging guilty kahit hindi naman dapat. May ikinaka-guilty, merong ikinakabagabag na hindi naman dapat ikabagabag. May mga sarap at ganda ng buhay na iniiwasan na hindi naman dapat iwasan, na kondisyon lang siya na dapat kung maka-Diyos ka, lagi kang nagdurusa, lagi kang nagtitiis, lagi mong hindi binibigyan ng saya, ng ligaya ang iyong sarili, ang iyong katawan, kasi of the devil yan. Yan ang dapat reviewin. At ang pag-review, ang mga katuruan ni Jesus. Kasi yung mga Pharisees, sasabihin nila masama yan, pero ang daming ipinagawa ni Jesus. Sasabihin ng mga Pharisees, masamang magtrabaho pag Sabat, masamang may gawin pag Sabat, pero si Jesus ang daming ginawa sa Sabat. So hanggang ngayon ba nagigilty ka pa pag may ginagawa ka pag Sabat? Ang mga Pharisees, ang mga priests, sabi, masamang kumain ito, masamang kumain nun, bawal to, bawal yun. Pero sabi ni Jesus, ang mahalaga, hindi yung pumapasok sa bibig, kundi yung lumalabas. So hanggang ngayon ba, issue pa sa'yo, at nagigilty ka pa pag kumakain ka ng ganitong food, ng ganong food. Kaya si Jesus ang dapat na pamantayan. Maraming mga tao sa lipunan na nililibak, kinakawawa, minamasama, pinupuwera, binabato ng mga tao sa turo at udyok ng mga Pharisees and priests, pero hindi ipinabato ni Jesus, hindi niya hinusgahan, hindi niya kinawawa, hindi niya ipinwera. So, sa utak mo, sino ang naghahari? Ang Pharisees ba o si Jesus? Dapat nating suriin. Kasi napakaraming ligaya at sarap ng buhay na inilaan ng Diyos sa tao na hindi nagagawa ng mga relihiyoso kasi puro sila guilt trip. Magamat, yes. May mga dapat din talagang iwasan. Pero mahigit kalahati yata nang sa paniniwala ng karaniwang tao ay mali. Pag sinuri mo, sabi lang pala ng religion, hindi naman pala si Jesus mismo ang may sabi. Sabi lang pala ng mga pare na gustong kontrolin ang buhay ng lipunan. Sabi lang pala ng mga religious systems na may mga political agenda. Pero hindi talaga yun ang kalooban ng Diyos. James 1:14, we are tempted by our own desires that drag us off and trap us. In a manner of speaking, you can say we are tempted by our own inner thoughts. So watch your inner thought.
there is a temptation to feel guilty. Hindi lang temptation to do sin, but a temptation to feel guilty when actually you should not feel guilty. Yung mga very, very basic biological needs and processes of the body, dapat mo ba talaga ikang-guilty yun? Ang Diyos ang lumikha ng iyong katawan at alam niya ang lahat ng pangangailangan ng katawan na yan. Sabi sa Bible, I am fearfully and wonderfully made. You created me in my mother's womb. Therefore, you have almost written in your book of life everything I would do in my life. You designed me. I will function according to your design. So now, will I be guilty for functioning according to the design that you, O God, have made? Dapat nating i-reconcile yan. Because your inner thought could be wrong. Or your inner thought could be right, but only demonized by your belief. Meron ka sigurong gustong gawin, hindi naman ka dapat mag-guilty, pero pinapasama ng iyong pananalig. So do not needlessly blame and credit the devil. The devil is not omniscient, not omnipotent, not omnipresent. Hindi niya alam lahat, hindi niya kaya lahat. So huwag natin laging sabihin, si devil ang gumagawa. He cannot be two places at one time. So madalas, tayo lang gumagawa. And one of the great ministries of the devil is to make you feel guilty. Why? When you are guilty, you are not happy. You don't have peace. Hati ang iyong loob. At sabi ni Lord, huwag mong isipin, kung nagdadalawang loob ka, itatanggap ka ng pagpapala sa Diyos. Dapat buo ang loob, hindi hati. Hindi nagdadalawang loob. Kaya pag lagi kang pinagdadalawang loob ng sarili mo, isipin mo, galing ba sa Diyos o galing ba sa kay Satanas itong pagdadalawang loob ko? Yung sobra kong pag-condemn sa sarili ko, sobra kong pag-condemn sa iba, sobra kong pag-condemn sa ganitong pagkain, sa ganung gawain, talaga ba na dapat kong i-condemn? Do not feel more guilty than necessary, and do not unnecessarily condemn yourself and others. Do not unnecessarily make yourself and others feel guilty. Yung mga ibang Kristiyano, ang yan ang ministry nila. Imbes magbigay ng comfort, ang ibinibigay sa kapwa, guilt. May nakalagay pa sa t-shirt, God saw what you did. Usually, negative ang context nun. Hindi naman ibig sabihin nun, God saw the good thing you did. Usually, ang ibig sabihin nun, God saw all the evil that you did. Tanggalin mo nga yung t-shirt mo, harap-harap ka sa akin dito para ako pagiltihin. Yung ba ang ministry mo? Ngat-ngatin ang aking puso, pasakitan ang aking loob, bigyan ako ng mga bangungot, tanggalan ako ng peace of mind. Hindi ba ang sabi ni Lord, my peace I give to you? And God gives and forgives. Tapos maraming religyoso, walang ginawa kundi pagiltihin ka, pahirapin lang yung loob, usigid ka. Hindi yan galing sa Panginoong Jesus. Galing yan sa Pharisees. So review your concept of sin and temptation. Baka exaggerated. Hindi naman pala sin, akala mo sin na. Many innocent, natural human desires and needs, many needful thoughts and deeds had been needlessly demonized by faulty reading, interpretation, and application of Scripture. Maraming malinis naman, hindi naman marumi, okay lang naman, na iniisip, ginagawa, kinakailangan ng tao, ang pinasama ng maling pagbabasa, pag-a-apply, pag-i-interpret ng Scripture. Scripture is not wrong, but the interpretation can be very wrong. And the application can be very oppressive when Jesus says, I have come to give you life and a full life at that. I came to set you free. 2 Timothy 2:15. Do your best to win God's approval as a worker who doesn't need to be ashamed and who teaches only the true message. So anong sinasabi dito ng sulat na ito? May mga nagtuturo, kahiya-hiya ang ginagawa nila kasi ang itinuturo nila, hindi yun ang true message. So either malisyoso sila, minamali nila talaga yung sinasabi ng Scripture, o nagkakamali lang sila, akala nila yun ang sinasabi pero mali pala, pero ang effect, mali pa rin yung teaching.
So hindi ko mo teaching, hindi ko mo may verse, tama na. Dapat mong suriin sa lain, sa standard ni Jesus. Tama ba yan kay Jesus? Papasaya ba yan kay Jesus? Ipatuturo pa ba yan ni Jesus sa'yo? O itutuwid na rin niya? Ang daming itinuwid ni Jesus eh. Ibig sabihin, maraming baluktot. So hindi lahat ng usong katuruan, hindi lahat ng paniniwalang relihiyoso ay tama. Kasi kung tama na yun lahat, hindi na kailangan dumating si Jesus. Tama na pala, ba't pa siya darating? Di redundant. Ang ituturo lang pala niya, tama rin di yung dating tama na lang. Pero, itinuro ni Jesus ang bagong daan patungo sa Diyos. Ang daan na sa Kanya dadaan, sa Kanyang pag-ibig, sa Kanyang pagpapatawad, sa Kanyang paglilinis, at sa Kanyang pagbibigay ng kapayapaan. Hindi sa panguusig, hindi sa pambabato, na specialty nung dating daan ng mga Pharisees. Kaya nga may bagong tipan, may bagong daan, may bagong katotohanan, may bagong espiritu. So there is such a thing as a false message. Paano kung doon sa false message ka napakapit? Di, lugi ka. And there is such a thing as false messengers. Ang Panginoong Hesus mismo, sabi niya sa Matthew 15, 6-9. At ang kausap niya, the religious leaders of Israel, you nullify the word of God for the sake of your tradition. You hypocrites, Isaiah was right when he prophesied about you. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Isipin nyo yan, si Jesus sasabihin niya sa mga religious leaders ng Israel, hindi kayo totoo, fake kayo. Tama si Isaiah, noon pa. Inuulit ko lang ngayon, hindi ito bagong kahayagan. Sagana lang kayo sa satsat. Sumasamba lang kayo at nagbibigay ng parangal sa Diyos sa inyong mga salita. Pero hindi yan totoo. Hindi yun totoo. Malayo sa akin ang inyong puso. Matigas ang inyong puso. Hindi mapagmahal, hindi mapagkupkop, hindi mapagpatawad. Kabaligtaran ang ginagawa ninyo. Pinapahirapan nyo ang mga tao, pinapahirapan nyo ang kanyang buhay. So they worship me in vain. Your teachings are merely man-made rules. Sabi niya, they worship me in vain. Their teachings are merely human rules. Yan ang sabi ni Jesus sa mga religious leaders ng Israel. Bali, wala ang pagsamba nyo sa akin. Ang mga turo nyo, invento ng tao. Mga kapatid, gaano karaming religious idea and belief ang nasa isip natin ngayon na hindi pala turo ni Jesus, invento lang ng tao. Invento lang ng mga Pharisees. Invento lang ng mga priests. Tapos hirap na hirap ka sa pagsunod mo buong buhay. Tiis ka ng tiis, tipid ka ng tipid, dusa ka ng dusa. Yung pala, hindi galing sa Diyos, di lugi ka. Kaya dapat suriin. Many innocent and natural human needs had been needlessly demonized by vested religious and political interests. Pag sinuri nyo ang lahat ng malalaking relihiyon sa kabihasnan, sa kasaysayan ng sangkatauhan, lagi itong may kakambal na political system. Lagi itong may kakambal na palasyo na may hari sa loob. Lahat ng matatanda, malalaki at malalawak na mga relihiyon sa kasaysayan ang nag-define ng isang nation, ng kanilang political ideals, ng kanilang military propaganda and activities, ng kanilang kabihasnan. So napakadaling gamitin ng relihiyon na kasangkapan ng politika para mangontrol ng tao sa sariling mga mamamayan, para lumupig ng ibang mga mamamayan ng ibang bansa. Kasi ang mga relihiyon na umuso sa buong daigdig, laging merong kakambal na kaharian, political system. At ang relihiyon na ito ang ginagamit ng kaharian na yon para labanan yung ibang kaharian, para gapiin sila, at para palakasin ang loob ng kanilang sarili mga hukbo at mamamayan, naggapiin ng ibang lahi, apihin ang ibang lahi in the name of their God, in the name of their religion. Pero ang Diyos ba na nasa langit ay may kakampihan na kaharian sa mundo? Di ba nilikha niya ang lahat ng tao at mahal niya ang lahat ng tao? Maniniwala ka ba na ang Diyos ay kumakampi sa isang basketball team? Diyos ko, lalaban ko ang basketball team A. Pagpalain mo po sila para po matalo ang basketball team B.
Sa palagay nyo, may kakampihan ng Diyos sa basketball team? Kampihan nyo po ang aming beauty contestant, o Diyos, para matalo niya ang beauty contestant ng ibang bansa. May pipiliin siya talaga na maging Miss Kangkungan, Miss ganito, Miss Barangay 58. May kakampihan talaga ang Diyos. At sa mga gera ng mga bansa, may kakampihan ba talaga ang Diyos? Pare-pareho lang naman nagpapatayan, pare-pareho lang gumagawa ng masama. Ibig sabihin, dahil itong lahing ito ay lahing ito, kahit gumapatay siya ng iba, kakampihan siya ng Diyos dahil love, love, love siya. May ganun ba talaga? Kaya sabi ni Jesus, ang mga turo nyo, imbento. Imbento para to promote yourself, to promote your group, to promote your tribe. May ganun, hindi yan galing sa Diyos. Kaya ang sabi niya sa mga Fariseo, sa mga teachers, Matthew 23:15, woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You travel over land and sea to win a single convert, and when you have succeeded, you make them twice as much a child of hell as you are. Sumpain kayo, lagot kayo, mga teachers of the law and Pharisees, mga mapagkunwari, mapagpanggap, mapagbalat kayo. Biyahe kayo ng biyahe para magmisyon. Tawid kayo ng tawid ng mga dagat. Akyat kayo ng akyat ng mga bundok para marating nyo yung mga tao at ma-convert nyo sila. Pero ano nangyayari pag na-convert nyo? Ginagawa nyo pang doble, mas masahol lang kasamaan kesa sa inyo. You make them twice as much a son of hell as you are. Dati hindi sila judgmental. Nung dinapuan nyo, naturuan nyo, naging judgmental. Dati hindi sila separatist sa kanilang mga kamag-anak, sa kanilang bayan, sa kanilang community. Nung naturuan nyo, naging separatist. Dati hindi sila mapagmataas, hindi sila self-righteous. Nung naturuan nyo, naging self-righteous. At hindi lang yon. Nung hindi nyo pa sila pinupuntahan, tahimik ang loob nila, payapa sila. Nung dinatnan nyo, tinambakan nyo ng kutakot-takot na guilt, kutakot-takot na bawal na hindi naman nila kayang masunod. So ang nangyari, natanggalan sila ng peace of mind dahil nadapuan ninyo na doble pa ang pagkakalagay nila sa impyerno kaysa nung una, mabuti pa hindi na lang kayo nagpunta sa kanila. Yan ang napakalinaw na komentaryo ni Jesus sa religious system of his time. Maraming tao, pag naging relihiyoso, mas napapasama. Pag hindi kay Jesus lumapit, pag hindi paraan ni Jesus ang umiral sa puso, at pagka sila ay na-brainwash ng mga Pharisees, mabuti pa hindi na lang. Can you imagine? Jesus calls them child of hell, and they become children of hell indeed. Nakakagawa na sila ngayon ng masama sa kapwa, nakakapanghusga sila, nakakapanglait, o kaya they become a child of hell in the sense that in thought they become victims of needless guilt. Dati tahimik ang buhay, ngayon gumulo. Many innocent and natural human needs are demonized by ignorance. Well-meaning naman, wala namang masamang intensyon, hindi lang nga marunong. Hosea 4:6, my people are destroyed from lack of knowledge. Pag hindi ka talaga maalam, maaakay ka ng mga Pharisees. Para maging mapagmataas, judgmental, and separatist, o kaya maakay ka na laging magilty na magilty dahil ang itatampak sa utak mo, mabawal sumaya. Bawal mag-enjoy. Sabi ni Jesus, I came that you might have life and have it to the full. So many people are destroyed by mistakes in deed, sa gawa, or mistakes in thought, like needless guilt. When tempted, win over the sin, win over the mistake of labeling innocent and natural needs as sin and as sinful. Be free in Jesus. Lalong nagbabasa ka ng Bible, lalo't ikaw espiritual, lalo't iniisip mo, naniniwala na ikay anak ng Diyos, patuloy na baguhin ang paraan ng pag-iisip. Huwag hayaang maghari sa iyong isip dahil lang merong nauna. Nauna na kasing naitambak sa utak mo, masama yan, masama yan. But a person of God will keep changing his mind from glory to glory
to know God more and more and to become more and more godly. Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Sabi ganun, huwag kayong laging sumang-ayon sa takbo ng sanlibutan. Magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. At kung yayin yung ginagawa, ang patuloy na pagbabago ng inyong pag-iisip, masusubukan ninyo, mapapatunayan ninyo kung ano ang tunay na kalooban ng Diyos. Yung kaiga-igaya at yung ganap, yung perfect. Yan ang naghihintay sa mga anak ng Diyos. Identify the temptations that you call temptations. Baka hindi naman talaga temptation. Nung nagtatalo-talo ang mga leaders ng Israel, kung anong gagawin nila sa mga hentil na naging Kristiyano, sabi ng iba, kailangan maging Hudyo muna sila para sila maging Kristiyano. At sinabi na isang magaling at inspired na alagad, bakit na tira pa? Dahil dyan, gusto nilang gawing hari si Jesus. Pero lumayo siya. Kinabukasan, hinahanap ng mga tao si Jesus, hindi dahil naunawaan nila ang katuruan, kundi dahil gusto nila ng tinapay pamor. Sabi ni Jesus, nung magkatagpo-tagpo sila, hinahanap niyo ako dahil nakakain kayo at nabusog. I am the bread of life. Salamat Panginoon dahil kayo ang tinapay ng buhay. Turuan niyo naman po kami ngayon kung papaano kayo magiging bahagi ng aming spirito at pagkatao bilang tinapay ng buhay. Kayo ang mangusap, mangaral. Papagliwanagin niyo po ang aming puso ng aming maarokang hiwaga ng mga matataas na salitang ito. Salamat po, kayo po ang magturo. Pinagpapasalamatan namin kayo ang mga sangalan ng iyong anak na si Jesus. John 6:25 to 26. When they found him on the other side of the lake, they asked him, Rabbi, when did you get here? Jesus answered, you are looking for me, not because you saw the signs I performed, which is the major thing, but because you ate the loaves, which is not the major thing. And you had your fill. Nabusog kayo, kaya susunod-sunod kayo ngayon at pinaghahanap niyo ako. Hindi yung tinapay ang star, kahit pa nga dumami ito. The sign is not the gift, but the giver, who is the Father. The sign is not the event, the feeding, but the actor, Jesus. The sign is not the bread, but the source. Dapat malinaw yan sa simula pa lang. Yung mga tao na halina silang tingnan yung tinapay, hindi lumampas sa tinapay ang kanilang pananaw, hindi tumagos doon sa nagbigay ng tinapay at lalo na kung sino talaga ang tinapay. They were fixated on the material object that satisfied their physical hunger. So yung harina bread, ang pinagtuunan nila. Dapat sana'y revelation moment na yon kung sino si Jesus. Pero naging kainan event lang. Dapat ang tunay na naisip nila, sino to? Bakit niya tayo napakain ng ganito? Wala naman tayong dalang baon. Halos walang pinanggalingan yung pagkain. Pero hindi yun ang binigyan nila ng pansin, kundi yung pansamantalang ligayang natamo nila sa pagkain ng harina. And this kind of ignorance repeats in many activities of man. Hindi tayo lumalalim, nananatili tayo sa mababaw, kaya hindi natin makuha ang tunay na hiyas na ibinibigay. So hinanap, sinundan-sundan nila si Jesus for what He could give, not for what He is.
At di ba kumisan, kahit sa buhay natin ngayon, parang nararamdaman natin that people get to us, get close to us, not for who we are, but for what we can give. So sila'y nakatanggap, pero sadly, hindi nakakilala. Nakatanggap lang ng tinapay. John 6:27, do not work for food that spoils. Ano-ano yan? Hindi lang yung tinapay na napapanis, naluluma, inaamag. Mga bagay na ang bisa ay pansamantala lang. Hindi tayo dapat napapako, naenganyo sa mga bagay na napaka-temporary ng ibinibigay sa ating ginawa o satisfaction. Fixes lang. But for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. Sabi niya, huwag kayong magpagod sa mga bagay na pansamantala lang ang dinadalang biyaya. Ang hanapin nyo yung tunay na blessing. The food that endures. And what is that? Buhay na galing kay Jesus. Connected and attached to the Father, and that means eternal. Yung mas malalim at mas mahirap na ma-appreciate ang hanapin. Huwag manatili sa ibabaw lang ng dagat kung ang mga perlas ay nandoon, sinisisid sa malalim. So John 6:28 to 29, then they asked him, what must we do to do the works God requires? Sabi niya, huwag kayo maghanap ng mga mabababaw na bagay. Sabi, ano mga dapat namin gawin? Ano-ano? Para magawa namin ang ipinapagawa ng Diyos. Jesus answered, the work of God is this, to believe in the one He has sent. Inaasahan siguro nito mga listeners niya na sanay sa Jewish tradition, bibigyan sila ni Jesus ng mga listahan ng mga do's and don'ts. Tulad ng kaugalian nila, ng tradisyon nila, ng relihiyon nila. Puro do's, don'ts, do's, don'ts. Sabi niya, ito ang gawain na ipinapagawa sa inyo ng Ama. Manalig sa kanyang isinugong anak. So actually, hindi siya talaga trabaho. Kung tutuusin ko ano ang tunay na work na sa tradisyon ng mga Jews, because this one is internal. And the work is to believe. Madaling mag-work para sa Diyos. Sabihin, naglilingkod ako sa Diyos. Meron ako mga gawain. Pero, believing ba? O puro do's and don'ts? Nalilibang ba tayo sa napakarami natin pinagagagawa na actually do's and don'ts, pero hindi tayo nakakapagtuon ng pansin sa maniwala, manalig. Kumisan nga, substitute pa yung activities sa kakulangan ng tunay na lalim ng pananalig, pinapalitan na lang ng mga sakripisyo at trabaho. Hindi tayo dapat mahalina sa ganung panglilibang. John 6:30 to 32, so they asked him, what sign then will you give that we may see it and believe you? Parang kakaiba yung pinasabi mo. Hindi naman kayo minasanay sa mga hindi do's and don'ts. Ang pinapagawa mo sa amin, manalig. Parang malalim-lalim yan, mahirap-hirap gawin. So para namin mag-invest kami dyan ng pagod, ano naman ang patunay mo na dapat kaming makinig sa iyo? What sign will you give us? What will you do? Our ancestors ate the manna in the wilderness. As it is written, He, meaning Moses, gave them bread from heaven to eat. Ikinambyo na naman nila ang usapan sa tinapay. Sabi nila, ano naman ang patunay na ibibigay mo sa amin na sugo ka nga ng kataas-taasan? Si Moses nga, pinakain kami sa desert. Yun, sign na siya ay propeta. Ikaw, anong sign mo? Isinasuggest na naman nila, magpakain muli. Ang totoo, nahigitan ni Jesus yung pakain ni Moses. Kasi pakain ni Moses, yung sapat-sapat lang. Pero nung si Jesus nagpakain, alam natin, pagkarami-rami pang tira. Napakaraming sobra. Hindi sila pareho. Jesus said to them, it is not Moses who has given you bread from heaven, but it was my Father who gives you the true bread from heaven. Isa na naman tong malaking pagsalungat sa nakakaugalian na nilang paniwalaan.
Sabi niya, hindi si Moses ang talaga nagbigay sa inyo. Ang Ama sa Langit ang nagbibigay ng tunay na tinapay ng buhay. And at this point, dapat naman malinaw na sa isip natin, dalawang uri ng tinapay yung pinag-uusapan natin dito. Yung tinapay na harina, kakabusog sa sikmura, at si Jesus na tinapay ng buhay, na tinapay na buhay. Tinapay na nagbibigay buhay, hindi lang ng pansamantalang aliw sa sikmurang nagugutom. 33 to 35, patuloy ni Jesus, "For the bread of God is the bread that comes down from heaven and gives life to the world." Hindi madaling usapan itong nagaganap sa kanila kasi kung pinag-uusapan nyo, mga material things lang, madali yun tangible, nabibilang, nakikita. Pero itong mga ideya, malalalim, matatayog ng mga ideya na kung hindi mo talaga susundan na ng mataimtim, hindi mo maintindihan. "Sir," they said, "always give us this bread." So gusto naman nila yung tinapay na sinasabi ni Jesus na nanggagaling sa kataas-taasan na nagbibigay ng buhay. So may interest naman sila sa, "Sir, always give us this bread." Then Jesus declared, "I am the bread of life." Another shocker. It's the plot thickens. Pahirap ng pahirap maintindihan ito. Kaya kung hindi ka susunod talaga, maliligaw ka at bibitaw ka na lang, ayoko na nga ng topic na yan. Sabi niya, "I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty." So, itong bread na ito, meaning essential, daily, and digested sustenance. Kasi, hindi ka na magugutom. Hindi ka na mauuhaw. Jesus Himself is the inwardly received food by which a person becomes and remains truly alive. Hindi taga-abot ng tinapay si Jesus. Si Jesus mismo ang tinapay. Yun ang sinasabi niya. Talagang challenge maintindihan. Paano naging tinapay si Jesus? So, it's not just the giver, but the source. Not just the dispenser, but the food itself. Yun si Jesus. Now, Jesus is not just to be known, but to be received. Tulad ng tinapay, hindi mo tititigan ng tinapay, tunuwit, kailangan mo siyang kagatin, nguyain, lunukin, tunawin, para siya maging tinapay sa'yo. Gaano karaming tao na ayan si Jesus, tinapay, pero nakatingin lang sila. Ay, ang ganda ng tinapay. Ang bango ng tinapay. Tama-tama ang tinapay. Pero hindi naman nila nilululon. O lulunin man, hindi tinutunaw. Kung kayo ay nakaranas na magpa-blood test para malaman ang inyong blood chemistry, anong kalagayan ng iyong kalusugan, malalaman nyo na kung anong kinakain nyo, lumalabas sa dugo. You are what you eat. So, tataas ang sugar mo, kita agad sa dugo. Sabi, bawasan mo pagkain. Kung kinakain si Jesus, dapat nasa dugo natin. Pag nilab test ka, makikita Jesusness. Kasi kinakain mo, nagiging bahagi mo. Na-absorb ng iyong katawan at nagiging ikaw yun. So Jesus is not just to be known but to be received, not occasionally but daily. Kaya sabi ni Jesus sa pagtuturo niya ng panalangin, itong ipagdasal nyo, "Give us this day our daily bread." At si Jesus yun, hindi lang tinapay na pagkain. Nalilito kasi tayo kung isa lang ang ibig sabihin ng tinapay. You eat the bread and live from it. And Jesus is that bread. So the work really is to believe in that idea that Jesus as bread could be eaten. What about Him could be eaten and digested and assimilated into our spirit? Tapos sabi ni Jesus, "Whoever comes to me, whoever believes in me, will have eternal life." So dito, nandun na yung part ng work, ng believing. Bread is tied to believing.
Works of approaching, remaining, receiving, ingesting, digesting, absorbing, assimilating into the body. So may work involved. Hindi ka lang basta naniniwala. Ino-operationalize mo sa buhay mo yan hanggang tumalab at maging bahagi ng iyong blood chemistry, ng iyong muscles, ng iyong cells. This is the work of faith, the work of believing in Jesus, making the life of Jesus live in you. Kaya sabi ni Jesus, man shall not live by material bread alone. May iba pang pagkain. Well, Jesus does not deny literal bread. He identifies himself as the higher, essential nourishment. Laging may duality eh. Huwag ka lang sa physical kumain ka ng spiritual. Huwag lang mababaw ang pag-unawa, malalim din. Eto pa, sabi ni Jesus, whoever eats my flesh abides in me and I in him. Now, when you say whoever eats my flesh, this is not observation, this is participation. Take my life into yours. Yung usa na kinain ng leon, actually, ay hindi namatay, patuloy na nabuhay dun sa katawan ng leon. Kaya ganun din yung parallelism, na pag kinain mo si Jesus, mabubuhay siya sa iyo. At ang buhay ngayon na ipinapamuhay mo ay para bang extension ng buhay ni Jesus mismo kasi siya yung kinain mo. And you have to translate this into spiritual meaning. Life, real, enduring life from the Father, yan ang tinutukoy sa life. Sabi niya, you will have eternal life when you eat me. Not just existing, but living from the right source. So may mga taong buhay physically, pero hindi nila kinakain si Jesus, hindi sila nakaugat sa Ama, therefore yung life nila physical lang. Hindi spiritual. At ang sinasabi ni Jesus, kailangan nyo akong kainin bilang tinapay ng buhay para yung physical life nyo mag-graduate to becoming a spiritual life that is eternal. Because if I am in you, you are in me, I am in the Father is in me, therefore the Father is also in you, therefore you have eternal life. You see the connection. Konektado sila. Jesus is the very sustenance, the bread by which a person becomes truly alive. Beyond just earthly, material existence. Kaya sabi ni Jesus, I came that they may have life to the full. Meaning, in abundance. Yung marami, yung sobra, yung umaapaw. Yun ang buhay na gusto ni Jesus para sa atin. At sabi pa niya, apart from me, you can do nothing. Meaning, you can do nothing above your daily mundane existence. Hanggang dyan ka lang, hanggang earthly existence ka lang, hanggang earthly need, hanggang earthly satisfaction, because apart from me, you can never graduate to a higher level of existence. Kaya dapat we should change from glory to glory. That when we really eat Jesus as bread, nagkakaroon tayo ng growth. Parang kumakain ka rin ng tamang pagkain. Lumalakas ka, tumitibay, nag-evolve. Pero kung wala ka makitang ganun sa spiritual life, ang itatanong mo, ano nga ba kinakain ko? Baka naman harina bread lang at hindi talaga yung Jesus, the bread of life. Kasi hindi naman kung religious ka, umaattend ka ng religious activity, kamemoryado mo lahat ng verses at sunod ka ng sunod sa works na do's and don'ts, hindi ibig sabihin nakakain mo na yung bread of life. Kailangan yun talaga ang work mo, to believe in it and to operationalize it in your life. Hindi na kasi pwedeng mas babaan pa doon ang discussion kasi ang taas ng topic. So talagang abutin, tumiyad, talunin, kasi hindi na pwedeng ibaba pa. Life is sustained by attachment, by assimilation, by eating. At sabi, this is eternal life, that they know you, Father. That they know you as the one who sent me. So what does it mean here? Life is relational. It is directly linked to the Father through Jesus. That is life.
It's an active union with the Father through Jesus. Without Jesus, the deeper self remains unsustained. And this is the sadness that any people who understands will actually feel and realize that there are so many people whose lives never go beyond the physical because they are not able to transcend the limitations of the material world because they are not eating Jesus, the bread of life. They are just eating harina bread. Those that give temporary satisfaction and fulfillment. Until bread is eaten, it does not sustain. Same with Jesus. Pag nakatitig lang kayo doon sa pagkain hanggang hindi nyo kinakain, wala kayong benefit. Ganon din si Jesus. Minsan, tinititig-titigan mo lang, tinitingnan-tingnan, iniisip-isip, hinahangaan, pinupuri, itinuturo, pinag-aawayan pa kumisan, pero hanggang hindi mo nilulunok ang kanyang katuruan at tinutupad sa buhay mo ang kahulugan ng kanyang mga katuruan, hindi mo pa siya nakain as spiritual bread. You may believe in Him, study Him, even preach Him, and still not yet living from Him. Yun ang work. Sabi niya, the work of God is this, that you believe. Yan ang pagtrabahuhan, sikapin, maunawaan, manalig, at sumunod. Hindi lang sa physical obedience, kundi dahil you are already one in spirit with Jesus. That is exactly why bread is such a hard image. Bihirang ituro itong topic na to kasi nakakabaliw. Ang hirap abutin. Parang ulap na pag nakapamo, wala na doon. Parang usok. Parang asap. Kasi masyado siyang hindi material. Masyadong spiritual. Ang taas-taas ng level ng teaching na to. Minsan sabi ko, bakit kaya ganun ang level ng teaching ni Jesus? Hindi na lang ibinabababa pa na konti. Pero yun ang turo niya, hindi yun ang pag-aralan. Siyang nakakabatid kung anong pinakamahusay na paraan ng pagtuturo. So, mahirap ituro kahit kay Jesus yung topic na to. Because it is not just for crisis. Bread is daily. Pag sinabi ni Jesus that I am your daily bread, ibig sabihin, kaliit-liitan, kalaki-lakihang pasikot-sikot ng buhay mo, dapat sangkot ako dyan. Hindi mo lang ako isasali pag may problema ka. Tapos pag nire-relax ka na, puwera na ako. Hindi lang ako pang crisis. Kasi ang bread, hindi lang pang crisis, pang everyday. And if you like, 3 meals a day pa, with matching merienda pa. And of course, whatever bread means to you in your local culture. Basta pagkain. Bread is not just for church moments. Meaning Jesus. Bread is ordinary. Therefore, Jesus must be in the everyday ordinariness of life. Not only when you're so extremely happy, when you're successful, or failure, when you're in between. Nandun pa rin yung bread. Bread is not just for information, it is for assimilation. It is not just for the soul someday, bread is for your soul now. Kaya mahirap tanggapin si Jesus as bread. Kasi ibig sabihin, surrender. Tunay na connection, and up to a point, a great degree of dependence for sustenance. I am the bread of life amounts to, I am the one you must live from. Not merely the one who gives you things, but the one whose own life must enter you, sustain you, and become the source from which you think, endure, choose, love, and remain alive. This is commitment. Pag itinrato mo Jesus as your bread, it is commitment. Na ang pag-iisip niya ang gagawin mong pag-iisip mo. Ang pagpapahalaga niya ang magiging values mo. Ang kanyang style ang magiging style mo. Kasi nga, you are what you eat. Jesus is not merely the giver of bread, He is the bread. And the work of faith is pag-aralan kung paano siya kakainin, lulunukin, tutunawin, at sasaling sangkap ng ating dugo, ng ating laman, ng ating buhay, ng ating isip, ng ating damdamin. Verses 36 to 40,
But as I told you, you have seen me and still you do not believe. Pinakain ko na nga kayo, sobra-sobra hanggang ngayon, hindi pa kayo naniniwala sa akin. Ang dami ko nagagawa, napagaling ang mga may sakit, ang dami ko nakita nyo na mga pinagagawa ko, hindi pa rin kayo nananalig. My Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in Him shall have eternal life. Sari-sari ang tinuturo ng mga religious groups kung paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya Jesus tayo makinig. Sabi niya, eto ang kalooban ng Ama. Sino man ang titingin sa anak at mananalig, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mananalig. Ano yung papanaligan sa kanya? To the point, nakakainin mo siya dahil bilib na bilib ka. 41 to 46. At this, the Jews there began to grumble about him because he said, I am the bread that came down from heaven. Natural. Sabi niya, ano yun? Paano natin siya kakainin? Ano to? Cannibalism. Kasi nagiging napakaliteral ng pagbasa nila. Stop grumbling among yourselves, Jesus answered. No one can come to me unless the Father who sent me draws them. Huwag na kayo magtalo-talo, hindi yan nadadaan sa debate. Hindi yan nadadaan sa pagtatalo-talo. Kasi liban na lang na pagkalooban kayo ng Ama na makaunawa, hindi nyo nga mauunawa. So, ibang sabihin, Diyos lang talaga ang magde-decide kung maunawaan ko yan or not. No, ino-offer naman yan ng Panginoon sa lahat. But, meron kang participation. Tatanggapin mo ba? Pagtatrabahuhan mo ba yung homework na unawain yung itinuturo? Sabi ni Jesus, they will all be taught by God. Everyone who has heard the Father and learned from Him comes to me. Sabi niya, lahat kayo tuturuan, so huwag kayo magdaramdam na namili ang Diyos ng tuturuan. Sabi, lahat kayo tuturuan. Nagpapahayag ang Ama sa napakaraming paraan, sa napakaraming panahon. Lahat kayo. Pero, pinag-aaralan nyo ba? Tinatanggap nyo ba? To the point that you will come to me. Na ma-identify nyo, oo nga, siya nga ang anak ng Diyos. Tama, yan nga ang itinuturo. Nakikinig ba tayo sa mga inuudyok sa atin ng Espiritu? Itinuturo ng Ama sa lahat ng panahon para pag nakita natin yung teaching ni Jesus ay may recognize ka natin, ito nga ang galing sa Ama. Yun ang participation ng tao. Lahat tinuturuan, pero ang response mo, mag-aaral ka ba? Makikinig ka ba? Manunuri. Hindi lahat ng ayaw tumanggap ay kulang sa paliwanag. Madalas, kulang sa pagbubukas ng isip at puso. Ayaw lang talaga. 47 to 51. Very truly I tell you, the one who believes has eternal life. Ulit-ulit si Jesus, ha? The one who believes has eternal life. Forget everything you have been taught about how to have eternal life. Listen to Jesus. Sabi niya, everyone who believes has eternal life. Pag nanalig ka, lubos mong tinanggap, bigla kang nakokonekta sa Ama through Jesus, nagkakaroon ka siyempre ng eternal life. Alam naman connected ka sa Father, tapos wala kang life. Your ancestors ate the manna in the wilderness, yet they died. Kasi lagi nilang inuungkat si Moses at yung tinapay ni Moses, sabi ni Jesus, lahat na nagkain na ng tinapay ni Moses, nagkabatayan na. But there's the bread that comes down from heaven, which anyone may eat and not die. Anyone, ha? Hindi pinipili. Kung pinipili mong kainin, pipiliin ka rin niya na kainin mo siya. Which anyone may eat and not die. I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. This bread is my flesh, which I will give for the life of the world. Ang pagkain ay hindi pakikinig lang, kundi paglunok at pagtunaw. Gaano na karami sa mga katuruan ni Jesus, tinulunok na natin at tinunaw. Meron nga, nakagat na, iluluwa pa. Ay, ayoko dito. Luwa. Nalunok na, nagka-empacho pa. Kasi nagdadalawang loob, gusto ko ba talaga itong tunawin, maging bahagi ko or not? Parang kontra ito sa ibig ko, sa gusto ko. Ang pagkain sa daily bread ay nangyayari
sa mga sandali ng pagpili, sa moments of choosing in our lives. And let's go deep down into daily life. Ang pagpili sa pagkain kay Jesus ay nangyayari araw-araw. Kapag may sitwasyon, may reaction, may instinct, may default, doon ka kumakain. Nagalit ka bigla, anong reaction mo? Yun ang kinain mo. Nagtampo ka, nag-walk out, ayaw mo magpatawad, o kung ano-ano, yun ang pagkain. Kaya sabi ni Jesus, ako kainin nyo. Nagagalit ako sa nanay ko, o kainin mo ako, love your mother. Para maging loving ang iyong disposition. Na iinis ako, kainin mo ako, be patient, because I am the bread of patience. Doon nakakain si Jesus. Kung saan ka kumukuha ng sagot, kung saan ka kumakapit, kung saan ka tumatayo at naninindigan, yun ang ipinapasok mo sa loob mo, yun ang kinakain mo. Piliin si Jesus every time, every moment, big time or small time, na siya ang kainin para siya ang pumasok at siya ang maging bahagi ng ating katawan at espiritu. So ang pagkain kay Jesus, hindi lang pakikinig, kundi pagpili. Pagsunod sa paraan niya, moment by moment, day by day. Hindi week by week, hindi month by month. Kada segundo, may pinipili tayong kainin. O merong very rude na clerk sa'yo, anong kakainin mo? Anong sagot mo sa sitwasyon na yan? Nandun si Jesus, the bread of life. It's a choice. At pag lagi mo siyang pinili, unti-unti, nagiging katulad ka na niya. Hindi bigla. Habit forming yun eh. Parang minsan ka lang kumain ng gulay, hindi sapat araw-araw para tablan ka. Para mamaya, nakikita mong habit mo na. Kung nung araw ayaw mong kumakain, ba nagtaka ka, biglang gusto mo na, naging habit mo na eh. Dapat nating matutunang maibigan si Jesus bilang pagkain. Hindi lang nilulunok mong pilit kasi may need ka eh, kasi may crisis ka. Kasi habit mo na siyang kainin. Doon, sa ganyan nakakain si Jesus at nagiging bahagi ng katawan ng buhay mo. Nabubuhay siya sa iyo tulad ng pagkain kinakain mo. At dahil doon nabubuhay ka sa Kanya, nagiging isa kayo. At dahil isa na kayo, kung saan siya pumunta, kasunod ka. Kasi isa kayo. At dahil kaisa siya ng Ama, through Jesus, kaisa ka na rin ng Ama. Therefore, may eternal life ka. Wala nga naman kaisa ka ng Ama, tapos wala kang eternal life. Balik sa kwento. Then the Jews began to argue sharply among themselves, how can this man give us his flesh to eat? Nandun pa rin yung level ng understanding nila. Remember these people were steeped in religious tradition. Marinated sila sa relihiyon. Alam nila ang mga verses, memoryado nila sa ulo nila, alam nila ang mga katuruan. So hindi nagtuturo si Jesus sa mga taong walang tool to understand what He was saying. Except that, they refused to use that tool because ang katuruan ni Jesus hindi sang-ayon sa mga nakasanayan nilang marinig. Ayaw nila. Gusto lang nila si Jesus na tinapay pagka gusto kong kumain. Pero kung ayaw kong kumain at may iba kong gustong kainin, dapat siya ang gusto kong kainin. Ayaw lang nila talaga. Malalim na language versus literal reading ang nagaganap sa kwentong ito. Jesus said to them, very truly I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, o sumama na pa yung blood, allergic pa naman ang mga Jews sa blood. Tapos sabi ni Jesus, unless you drink His blood, talagang may shocker. Yung sinasabi ni Jesus, gumagamit siya ng shock effect para gisingin ang nagtutulog-tulugan. You have no life in you. Libad na lang kainin nyo ang aking laman at inumin nyo ang aking dugo, wala kayong buhay. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life. Ayan na naman yung eternal life. For my flesh is real food, and my blood is real drink.
Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me and I in them. So now it becomes very clear na metaphor tong tinutukoy ni Jesus. Ito'y talinghaga, hindi literal. Nakakainin mo yung laman niya, inumin mo yung dugo niya. Ibig sabihin, kung ano ako, ang ibig sabihin ng aking pagkatao at pagka-Diyos, ang aking iniisip, ang aking mga pagpapahalaga, ang aking mga katuroan, kainin niyong lahat yun hanggang maging bahagi yun ng inyong pagkatao. At pag nagkagayon, may eternal life kayo. Kasi ako'y nabubuhay na sa inyo. Alam nga naman, dali niyo ako sa kamatayan. Ako ang magdadala sa inyo sa buhay pag tayo'y magkakambal na. Pag tayo'y magkasama na. Ito ang pinaka-intimate na larawan ng life transfer. Hindi external, kundi internal. Bread is a person to whom life attaches. And that bread is Jesus. For the world, not only for one lahi or one time or one place, for the world. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him will not perish, but will have everlasting life. And Jesus says, I have come that you might have life and have it abundantly. Just as the living Father sent me, patuloy ni Jesus, and I live because of the Father, so the one who feeds on me will live because of me. Kung mayroon akong buhay dahil sa Ama, kayo naman magkakaroon ng buhay dahil sa akin. At ang lahat ng yan ay galing din sa Ama. This is the bread that came down from heaven. Your ancestors ate manna and died. But whoever feeds on this bread I am will live forever. On hearing this, many of His disciples said, this is a hard teaching. Ewan lang kung sino-sino sa atin ngayon nakaupo dyan ang sinasabi niyo, hirap naman ito, iba na lang. Bakit ba tayo nagpapagod pag-aralan ito? Who can accept it? Sabi nila. So hindi nila sinabing this is wrong. Hindi nila sinabing this is confusing. Sabi nila, mahirap tanggapin. Hindi magulo. Mabigat lang tanggapin. In other words, naiintindihan naman nila. Sabi niya, this is a hard teaching. Who can accept it? Hindi naman nila sinabing who can understand it. Ayaw nilang tanggapin. Kasi labag sa kanilang nakasanayan. Hanggang ngayon, may ganitong resistance and rejection and offense pag ang turo ay tumataas o lumalalim. Gusto ng mga tao yung nakakalibang lang, nakakatawa. Pastor, dagdagan nyo naman ang joke ang mga sermon nyo. Ba't di ka nalang manood ng TV? May mga joke channel. Yung bang kailangan willing kang sumisid para lumalim. Jesus said to them, does this offend you? Then what if you see the Son of Man ascend to where He was before? Kung ito nakaka-offend sa inyo, nagugulat na kayo, nasasya kayo, ay kung makita nyo ang anak ng Diyos na umaakyat sa langit, ano pa reaksyon nyo? The Spirit gives life. The flesh counts for nothing. The words I have spoken to you, they are full of the Spirit and life. Sa moment na yun, ibinigay ni Jesus yung isa sa mga pinakamahalaga, malalalim niyang teaching. Yet there are some of you who do not believe. This is why I told you that no one can come from me unless the Father has enabled them. Blessing ng Ama na anyayahan tayong maunawaan si Jesus. Pero action natin na lumapit, tumitig, bumabad, mag-aral para lubos na maunawaan. It's a partnership. Araw-araw, magbigay ng puwang, magbigay ng tahimik na sandali. Hayaang may pumasok na katuruan mula kay Jesus. Hindi lang iniisip ang mga bagay na ito, kundi tinatanggap. Gaano karami ng mga katuroan ang narinig na natin, naisip na natin, pero tinanggap ba? Kinain ba? Pag may nararamdamang pagtawag sa loob, kuminsan meron tayong gano'n merong, wow, maganda yata itong pag-aralan. Ang ganda nga, may ilalim ito. Huwag agad
kontrahin. Pag may nadidinig na ideya na lihis sa dati ng nakasanayan, huwag agad tanggihan. Kasi sa pagbubukas ng isip at pagtanggap sa mga bagong mga pananaw, doon tayo lumalago at doon tayo nagkakaroon ng mas malalim na pangunawa. Stop staying in the comfort zone. There is no growth in the comfort zone. Kung ang bakod mo'y nandyan, buhatin mo yan, ilayo-layo mo para lumaki ang iyong bakuran. Huwag kang maging kontentong malimita sa bakod mong napakatibay na napakaliit naman ang sakop. Sa ganyang pagbubukas ng loob, nagsisimula ang tunay na paglapit kay Jesus. Dapat bukas ang isip mo sa bago. Kasi mahilig si Jesus sa bago, di ba? New covenant, new command, a new promise, a new life. Kaya dapat mahilig ka maghanap niyan. Hindi ka mapapahamak basta marunong ka lang mag-filter. Change from glory to glory. Give up childishness and mature. Sabi ni Paul, when I was a child, I thought like a child, I reasoned like a child. But now that I'm a man, I give up childish ways. At hindi biological life ang tinutukoy doon ni Paul, spiritual life. Merong bahagi ng buhay natin na child lang tayo. Childlike, childish. Pero hindi ka dapat magtagal doon. You must move from glory to glory, and that happens when you open your mind to deeper and deeper, higher and higher teaching. From this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. Nung pinakain ni Jesus ng tinapay na harina, nagsunuran. Nung pinapakain na niya ng tinapay ng buhay, naglayasan ang mga disciples. So halatang-halata mo, agenda-driven lang sila. Gusto lang nila yung madali. Gusto lang nila yung nakakain agad. Pero ayaw nila mag-invest sa tunay na pag-iisip. Yung sinasabing, the work of God is this, to believe in the one He has sent. And you've got to invest to believe. Kasi kailangan mo pag-isipan, kailangan mo suriin, kailangan mong hayaang bumaba mula sa langit patungo sa kaibuturan ng iyong puso, yung malalalim na mga katuroang ito. So, tinalikuran nila si Jesus. Sayang naman, nandun na sila eh. Malayo na sana yung narating. Konti na lang. Dahil lang nahirapan silang intindihin yun, nagtalikuran sila. You do not want to live too, do you? Jesus asked the 12. O kayong 12, aalis na rin ba kayo? Tatalikod na kayo sa akin dahil ayaw nyo nadinig nyo. Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. And who will know what the words of eternal life are? Yung tinuruan ng Ama at tumanggap ng katuroan na yon at lumapit kay Jesus, sila mo sabihin, oo nga, itong nadidinig ko, words of eternal life to. Internal discernment mo na magsasabi sa iyo kung ang naririnig mo ay basura or words of eternal life. Sabi ni Pedro, you have the words of eternal life. Kanino pa kami pupunta? We have come to believe and to know that you are the Holy One of God. Revelation yun. Talastasan ng Ama at ng tao. Para makilala mo si Jesus, para makilala mo kung ano ang galing kay Jesus at ano ang hindi. Walang makakapagturong iba sa iyo, ang Ama lang, at kailangan mo lang mag-work. Lumapit kay Jesus, unawain, intindihin, and the rest will happen. Kasi sabi ni Jesus, ask and you shall receive, seek and you will find, knock and the door will be open to you. So walang katuroang too hard for you to understand if you knock, if you seek, if you ask. Kailangan yung willingness to eat the bread. Jesus is the bread of life. He is not for crisis only. Bread is daily. Jesus should be part of our daily life. Every hour, every moment. Not just for information, but for assimilation. Not only to see the bread, but to eat it. So, return to Jesus all the time. Keep returning to Jesus. When you have a question, when you have a decision to make, when you have to make small or big moves, keep returning to Jesus and receive His wisdom, not just study. Draw strength